Jeanie Buss may gustong ipagawa kay Luka sa Lakers. Tama ang pinili ni Butler. Kaya pala Warriors ang isa sa gustong paglaruan. May request ngayon kay Kuminga. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Golden State Warriors ay talagang lumilipad simula nang mapasama sa kanila si Jimmy Butler. Nasa 6 sa isang takbo na sila, may 4 na sunod na panalo at umangat sa ika-8 pwesto sa Western Conference na may record na 31-27. Sa kabilang banda, ang Miami Heat ay dumaan sa kabaligtaran na direksyon. May 1 sa 6 silang record sa huling 7 laro at ang tanging panalo nila ay laban sa struggling na Toronto Raptors. Walang dudang mahalaga ang mga superstar sa NBA at maliwanag na hindi pa handa sina Tyler Herro o Bam Adebayo na maging Batman ng kanilang team. Si Butler ay naging mukha ng Miami Heat sa loob ng mahigit 5 taon, ngunit ang kanyang pag-alis sa team ay naging sobrang magulo. 3 beses siyang nasuspindi ng sunod-sunod bago siya na-trade papunta sa Warriors. Simula nang sumali sa Golden State, mukhang masaya si Butler sa kanyang bagong tahanan. Ilang beses na niyang binigyang diin ang pagiging wanted o gusto siya sa team. Ayon kina Marcus Thompson at Sam Amick ng The Athletic, sinabi ni Butler na ang mahalaga lang sa bagong sitwasyong ito ay ang maramdaman mong gusto ka ng team. Dito sa Warriors, gusto nila ako. Ayos na ako roon at ito rin ang lugar kung saan ko gustong mapunta. Maaari nating sabihin na maaga pa para husgahan ang kanyang pananatili sa Warriors at magiging mahalaga kung paano ito mag-e-evolve sa mga susunod na buwan. Ngunit isang bagay ang sigurado, mas may tsansa si Butler na lumaban para sa isang kampyonato sa Golden State kaysa sa Miami. Ang Warriors ay may 2 subok na kampyon sa katauhan ni Steph Curry at Draymond Green na 4 na beses nang nakarating sa tugatog. At alam nating lahat kung ano ang kayang gawin ni Jimmy Butler sa playoffs. Marami pa rin ang hindi naniniwalang championship contenders ang Warriors. Ngunit kung magpapatuloy ang kanilang ganitong performance, baka kailangan ng seryosohin sila ng lahat. Matapos ang 7 laro kasama ang Warriors, tinanong si Butler kung mas mabilis ba ang kanyang adjustment sa team kaysa sa inaasahan niya. Hindi, alam ko ang kalidad ng paglalaro ko. Para sa akin, laging tungkol sa panalo ito at ganun din para sa mga nasa locker room na ito at sa buong organisasyon dahil sanay na silang manalo sa mataas na antas, sabi ni Butler. Umaasa at ipinagdarasal ko lang na matulungan ko silang manalo ulit sa ganung antas. Sa kabila ng kanilang pag-angat, hindi iniisip ni Butler na siya ang pinakamalaking dahilan sa magandang takbo ng Warriors. Ang dahilan kung bakit kami nananalo ay hindi dahil nandito ako, ani ni Butler. Hindi ito dahil sa energy na dala ko o hindi ko dala. Ito ay dahil naniniwala ang lahat na kaya naming manalo. Yun lang ang mahalaga. Speaking of Golden State, matapos ang panalo laban sa Charlotte Hornets, nagbigay rin ng pahayag si Jimmy Butler tungkol sa pagbabalik ng kanyang kakamping si Jonathan Kuminga. Matapos muling igiit ni Draymond Green na mananalo muli ng kampyonato ang Golden State Warriors mula nang dumating si Butler, pinag-usapan ni Jimmy kung ano ang magiging epekto ng pagbabalik ni Kuminga mula sa injury sa kanyang kanang bukong-bukong. Nang tanungin ng isang reporter kung paano muling isasama si Kuminga sa rotation ng Warriors, sinabi ni Butler na madali lang dapat ang transisyong ito. Ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, napaka-athletic niya, marunong siyang mag-shoot, marunong siyang umiskor sa iba't ibang paraan, at kayang dumepensa. Sa tingin ko, babalik siya at gagawin lang ang dati niyang ginagawa, ani ni Butler. Ang trabaho ko ay gawing mas madali ito para sa kanya, kaya bumalik ka na at tulungan mo kaming makakuha ng mga panalo. Isang request na totoong makakapagbigay sa Warriors na mas magiging kompetitibo sa natitirang bahagi ng season. Na-sprain ni Kuminga ang kanyang kanang bukong-bukong noong katapusan ng Enero, ngunit bumalik na siya kamakailan sa Warriors at nakilahok sa isang 5-on-5 scrimmage. Sa kasalukuyan, nasa 4 na sunod na panalo ang Warriors at kalahating laro na lang ang pagitan nila sa Minnesota Timberwolves para sa ika-7 pwesto sa Western Conference standings. Susunod na haharapin ng Warriors ang Orlando Magic sa Biyernes, kung saan target nilang makuha ang kanilang ika-5 sunod na panalo at umangat sa ika-7 pwesto. Anong masasabi nyo sa mensahe ni Butler, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang trade na nagdala kay Luka Doncic sa Los Angeles Lakers ay isang blockbuster deal na ganap na nagbago sa kapalaran ng prangkisa
Agad na isinama ni Rob Pelinka si Jeanie Buss sa mga talakayan sa trade mula sa simula at ang buong pamunuan ng Lakers ay nagkaisa upang maisakatuparan ng kasunduang ito. Habang alam ng inner circle ng Lakers na may ginagawa silang malaking hakbang, si Doncic mismo ay walang ideya na may paparating na trade. Hayagan niyang inamin kung gaano kahirap ang transisyong ito sa pagsali sa Lakers at ginagawa ni Buss at ng buong organisasyon ang lahat ng kanilang makakaya upang mapagaan ang kanyang paglipat. Kamakailan, nagsalita si Buss tungkol dito sa kanyang panayam sa The Rich Eisen Show kung saan sinabi niyang ganap nilang niyakap si Doncic at ibinahagi ang kanilang unang pag-uusap matapos ang trade. Niyakap namin ang kanyang pamilya, ang kanyang management. Lahat ng aming magagawa upang mapadali ang kanyang transisyon ay aming ginagawa. Kailangan ng oras dahil hindi niya pakabisado ang LA, kailangan niyang magdesisyon kung saan siya titira. Maraming nangyayari at kailangan din niyang malaman kung paano siya babagay sa koponang ito. Pero si JJ Redick ay nakalaro niya ng 1 buwan sa Mavericks, kaya may relasyon na sila. Si Dorian Finney-Smith, na dati niyang teammate sa Mavericks, ay nakuha rin namin ilang linggo bago siya dumating. Kaya sinusubukan naming buuin ang continuity at ang komunidad kung saan mararamdaman niyang siya'y tinanggap at matutupad niya ang lahat ng nais niyang gawin. Nang una ko siyang makilala, ang una kong sinabi sa kanya ay, isusulat mo ang sarili mong kabanata sa kasaysayan ng Lakers. Yun ang unang-unang gustong mangyari ni Jeanie Buss. Napakasaya naming magkaroon ka dito dahil alam ko kapag unang sumali ang mga manlalaro sa Lakers, iniisip nila kung paano sila tatatak sa kasaysayan ng isang prangkisang punong-puno ng alamat. At sumagot siya, sana nandito si Kobe. Mahalaga talaga ang relasyon nilang dalawa dahil talagang kinupkop siya ni Kobe at sinuportahan siya. Kaya sa tingin ko, kahit wala na si Kobe, ramdam pa rin niya ang kanyang presensya sa aming organisasyon at ginagawa namin ang aming makakaya upang iparamdam iyon sa kanya. Idinagdag din ni Buss na pakiramdam niya, unti-unti nang nagiging komportable si Doncic sa Lakers makalipas ang ilang linggo. Sa tingin ko hindi pa rin agad nawala sa kanya ang nangyari. Dahil napakahirap matrade, walang sino mang gustong maranasan iyon. Kakabili lang niya ng bahay at nagsisimula ng manirahan, kaya sa tingin ko nagulat siya. Pero ngayon, 3 linggo na ang lumipas kaya parang unti-unti na siyang nakakasanayan ito. Marami ang nakatuon lamang sa mga nangyayari sa loob ng court, pero may maraming bagay na dapat asikasuhin sa labas ng court kapag na-trade ang isang manlalaro. Lalo na sa kaso ni Doncic, nakakabili pa lang ng bahay sa Dallas at kailangang ilipat ang kanyang pamilya. Isa itong napakalaking pagbabago hindi lamang para sa kanya kundi pati sa kanyang mga mahal sa buhay. May hangganan ang magagawa ni Buss at ng buong Lakers organization upang mapagaan ang transisyon ni Doncic, pero sinisigurado nilang gagawin nila ang lahat upang iparamdam sa kanya na siya ay maligayang tinatanggap sa kanyang bagong tahanan. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Si Luka na kaya ang susunod na maging legendary player sa Lakers na gustong mangyari ni Jeanie Buss?